Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Gene. There must come a time when your love for yourself becomes more important than your need to hold on to the pain of your past. Dear Mags FM. Please call me, mga kamags, only with my code name na Miss Haraya. Honestly, it takes some time for me to have courage na magsulat sa inyo. But I was inspired sa mga stories na pinapadala sa inyo, and this is the reason why I am writing you to share my story also. To be honest, sa matagal na panahon, nakulong ako sa iilang relasyon na emotionally unhealthy dahil toxic ika nga ang mga nakarelasyon ko. Sabi ng isa kong teacher before, ito daw ang sinasabing broken record syndrome, where you are not healing properly and then di pa naghihil ang sugat sa puso mo. Tapos here you go again, entering into another toxic relationship, after another toxic relationship, and then after another toxic relationship. And with each toxic relationship, panibagong trauma ang na-develop inside me, and learned new unhealthy behavior na naman. Yung last relationship ko, prior to meeting my current partner ngayon, ay ang itinuring kong the most toxic. Pero ito yung nagpabago sa buhay ko for the better. Sobrang toxic na di ko na mawari kung paano ako nasadlak sa ganong tao. Ito yung parang nagtulak sa akin sa gilid ng bangin upang ako'y tuluyang mahulog. Pero tuluyan ding natauhan. Ganito kasi yon. Yung last na nakarelasyon ko bago ko pa nakilala ang current lover ko. Yung moment na come to Jesus and myself. And that relationship was when yung karelasyon ko nun, may isang anak na babae sa una nitong asawa. Tapos ako din ay may anak sa unang naging boyfriend ko. Nag-live-in kami. After 3 months lang, narinig nilang pareho ang anak ng karelasyon ko at ang anak ko na nag-aaway kami. Pareho silang mga anak ko ang turing ko. Sila din, tawag nila sa lalaking kalivin ko, ay papa din. Chin, sa pag-aaway na yon, nasampal na ako ng 2 beses nang pumasok ang 2 daughters namin. Hindi lang basta na-witness nila ang halos pambubugbog ng papa nila sa akin, kundi pati sila'y nasampal din pareho when they attempted na awatin ang papa nila sa pananakit sa akin. Yung tipong may kausap ka lang, magsiselos na. Yung tipong may tatawag lang sa'yo, work-related, magsiselos na. Yung dadali ng cellphone mo kapag nagsi-CR ka, magdududa na. At kapag sisilip ka sa cellphone mo, bago pa matulog, magdududa na. Toxic sobra. At kitang-kita yon ng 2 daughters namin. Ang pagka-toxic ng papa nila. Kaya nung inawat nila ang father nila, in doing so, they both suffered emotional abuse just right alongside of me. Doon ko nakita kung paano niya halos patayin ang mga anak namin. Kaya I will never forget that night. I was so shocked na kaya niya palang saktan ng ganong basta ang mga bata. My eyes were suddenly wide open, and I realized na demonyo pala ang kinakasama ko, that once I considered as my soulmate ko, no. In a very short time, nakilala ko kung sino siya talaga.
His real color came out and his mask came off. I saw him exactly for who he was in that moment. I was disgusted by him, but not only sa kanya, but also with myself. Kung bakit pinatulan ko pa siya. Pagkatapos ng away na yon, pinakalma ko ang mga bata sa kaiiyak. Yung bang my mother bear instincts took over and I took immediate calm control of the situation. After na-settle ang lahat, they both told me na iwan ko na daw ang papa nila. Okay lang daw sa kanila pag iniwang ko. At kahit ang daughter mismo ng lalaking kinakasama ko ang nagtulak at sinabing iwan na ang papa niya. And that I should leave him without guilt. Tinatanong nila ako kung bakit nagsistay pa daw ako sa papa nila. Kung ganoon lang naman ang sinasapit ko always. And alam mo that time, the worst thing possible came out of my mouth. Sabi ko, love ko pa kasi ang papa niyo. It's a big bull blank that love is. Hindi ako makapaniwala, yun ang nasabi ko. And as soon as that words left my lips, nagsisi ako kung bakit sinabi ko yun. I saw myself through the eyes of those two young girls. What horrible things ba they were seeing in the name of love. Ganon pala ang klaseng love. Ang while akala ko na I was portraying unconditional love, I was showing them pala nothing more than an instruction manual for putting up with abuse. Yung titiisin mo na lang pala ang pang-aabuso sa'yo dahil mahal mo. Yung love na nagpapakamartir ka kahit inaabuso na. Parang yun yatang tinuturo ko sa dalawang bata. I saw all of my mistakes that moment sa mga mata ng mga anak namin. So I promised myself I was not going to allow it anymore or ever again. I found my voice and from that moment forward, ayokong manahimik ng basta na lang. Mula sa isang happy, confident, bright, opinionated woman, sa matagal na panahon pala ay naging isa akong martir, isang tanga, sobrang takot, and codependent people pleaser. I wasn't even a quarter of myself anymore. Hindi na ako tulad ng dati. So after nun, I stopped allowing him to dictate who I should be. Nakipaghiwalay ako. At firm ang desisyon ko. Sinabi ko sa kanya na oras na pag lumapit pa siya sa akin, ipapablatter ko na siya. So he spent a great deal of time trying to win me back. Nakiusap siyang makipagbalikan sa akin, aayusin niya daw ang sarili niya, at magbabago na siya. But each time humihingi siya ng forgiveness, I just saw through him more, or mas nakikita ko pa ulit ang kademonyohan niya. Paulit-ulit na lang kasi. Kaya tuluyan na akong humiwalay na sa kanya. Kasama ko ang daughter ko, umalis kami sa bahay nila. Pero naiwan ang daughter niya sa kanya. Since anak niya naman yun, ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa kanya by taking away his daughter. So wag na. Kahit naaawa ako sa bata, pero I'm sure magiging matinong tatay naman siguro siya pag wala na ako. When finally nakawala na ako sa relasyong yon, I knew I had a lot of learnings to do. I was committed to unraveling the mess that I had become. I had to recognize all of that bad, emotionally unhealthy behaviors that I had picked up over the years. I tried to acknowledge yung sarili kong mga shortcomings and analyze how they had all come into playing a role in my relationship patterns. Tinolerate ko kasi. Hinayaan ko kasi. Kaya
kaya pati ako naging toxic na din. From childhood to adulthood, na-recall ko lahat ng mga traumang naranasan ko. I had to go all the way back to the very first memory I could recall. And I found a plethora of built-up toxic waste. Yun bang ang dami ko na palang naipong toxicity sa buhay ko. Hindi ko naman lang nilet go. But you know what else ang natagpuan ko? A lot of missing pieces of myself. Matagal na pala akong parang basag na salamin. And while I initially really disliked those shadow works from my traumatic experiences, I have come to love it. And embrace ko. Yun ang pagkakamali ko. I realized that I had compromised myself so many times throughout my life that I was extremely fractured, depressed, and exhausted. I started to see how I had learned over the years na mawalan ng boses. Ang tagal ko na palang naging pipi. Walang sariling desisyon at pumapayag na lang sa mga bagay na ginagawa sa akin kahit labag sa kalooban ko. Ang tagal ko palang na-modify ang behavior ko noon just to meet other people's standards, opinions, and ideals of who they thought I should be. I had completely lost some of the very best parts of myself dahil doon. Pero na-realize ko sino ba sila? Bakit kailangan kong i-meet ang standards nila? Bakit kailangang magpakatao ko ayon sa mga opinion nila? So I put the work into loving myself back again. Really loving my whole self again. Sinubukan kong itama ang lahat at baguhin ang tangang ako into that old wise woman before. Everything sort of self-corrected after that. Kinorek ko ang sarili ko. Itinama akong mga mali ko. Nilet go ko lahat ang mga toxic sa buhay ko. Then after healing from that relationship, natuto muli akong makipag-date. Yes, date lang. Being the key word at hindi pa love. MU, date. Dahil takot na akong magmahal. First sign pa lang ng pagpapakita ng kadate ko ng red flags, exit agad ako sa relasyon. Pero happy ako na nakikipaghiwalay. And went about my merry way. Ayokong manghinayang kung toxic man lang. Kaya nakikipaghiwalay na agad ako. Bago pa lumalim ang pagmamahal ko. Most of the time, di na ako nagtatagal sa isang relasyon. O wala akong tumagal na kadate. Until sa I met this guy. My current partner. Dating pulis pero nag-retire ng maaga sa edad na 45 dahil gusto na ng tahimik ng buhay. Siya si Boyet. Si Boyet, who is by far the most amazing man I have ever met. Kung sumuko agad ako nun, at di na binago pang takbo ng buhay ko, siguro na-missed ko ang opportunity na to have this amazing person in my life. Some of the most fractured parts of myself that I had recovered are some of his very favorite things about me. Hindi naman ako masyadong bitter about my past relationships. At hindi naman ako naghahanap ng perfect person. May mga kapintasan, basta ang alam ko, yung tamang tao lang, yung matino lang. I refuse to beat myself up for those people na toxic. But I'm actually grateful for them. Nagpapasalamat pa din ako kahit papano, because without them, I would never be in the place that I am today. I have never felt better, more balanced, or happier. I have never loved myself more. Akala ko na ang value o halaga ko ngayon, alam ko na, bilang babae. And it brought me the most incredible partner na meron ako ngayon. Siya si Boyet, at matagal na kaming nagsasama sa loob ng 2 years and 8 months. Madami na kaming nalagpas ang problema.
Kahit may mga madugong karanasan sa buhay, ay nakaya namin. Positive pa rin siya lagi. At di ko siya nakikitaan ng pagiging negative at toxic sa aming pagsasama. Kaya kahit madaming pagsubok sa buhay, basta kasama mo, ay laging positive lang. Basta kasama ko siya, masaya na ako. Kahit nagkakaroon ng tampuhan, bangayan, pero masaya na ako. Hindi siya ganong katoxic na tao. Magaan ang pakiramdam ko kapag lagi ko siyang kasama. Kaya salamat na lang sa mga taong nagturo sa akin paano mahalin ang sarili ko. And this time around, para sa mga nakikinig, laging mag-ingat lang sa mga salitang I love you. Bago ka maniniwala sa mga I love you words ng iba, I love you mo muna ang sarili mo. Just until here, hanggang dito na lamang. At maraming salamat po. Lubos na gumagalang ang inyong kamags, Miss Haraya. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak, at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Max FM with DJ Chini.